Sabi dito sa report ng Bilyonaryo News Channel, Senate Minority 6 due process in ICC-related cases. Walang epekto. Kung may epekto man, masama ang epekto nito. Lalo sa mga petition ni Kaufman for interim release ni Digong. Ordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts in avail of legal remedies in his appearance at the confirmation of charges hearing. It is just a request from the defense for now. It will be for the ICC judges to decide. Ngayon, si Laila de Lima may statement na pinalabas tungkol dito na naging paayag ni Kaufman sa sulat ni Digong. Pala, yan o. Basahin natin. Sabi ni Laila de Lima, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung Senado mga kababayan, yung mga Duterte senators, may pinasapong resolusyon seeking due process daw in ICC-related cases. Ito, sabi dito sa report ng Bilyonaryo News Channel, Senate Minority 6 due process in ICC-related cases. Senate minority members have filed a resolution expressing the sense of the Senate to protect Filipinos from extraordinary rendition and ensure they are given reasonable time to seek relief from Philippine courts. Ano yan, Mr. Maravillas, ma-influensya niyan yung kaso ni Digong? Malamang hindi. Walang epekto. Kung may epekto man, masama ang epekto nito. Lalo sa mga petition ni Kaufman for interim release ni Digong. Kasi pagpapakita ito ng malakas na impluensya ni Digong, mga kababayan, kahit sa Senado ng Pilipinas. Maganda ito, mga kababayan. Although, ang gusto nilang i-protect ngayon, yung mga kapwa nila senador, belonging to the minority, si Bongo tapos si Bato de la Rosa, hindi pa po na-deliver kasi wala pa man po yung ICC warrant. Pero once na yung ICC warrant, mga kababayan, natanggap na ng Interpol, matik po forthwith ang delivery. Special delivery. Ngayon pa lang, kahapon pala yung pizza, February 18, final 2026. Philippine Senate Resolution 307 introduced by Senator Alan Peter Cayetano, Ronald Bato de la Rosa. Nagtatago si Bato pero may resolution kasama siya. Jinggoy Ejercito Estrada, yung malapit na din na masangkot kasi sa malapit na din pong matanggal din sa Senado ito. Francis Chis Escudero, isa pa to. Christopher Lawrence Go, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, and Joel Villanueva. Lahat sila mga kababayan sa minority. Yan sabi dyan. Resolution expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extraordinary rendition and guarantee them a reasonable time prior to their surrender by or extradition from the Philippines to seek redress from the courts in avail of legal remedies. Gusto nilang i-protect, mga kababayan, si Bongo tapos si Bato de la Rosa. Yan ang mga ugaling yan. Kampi-kampi sila. But anyway, sige lang, ituloy lang ninyo ang ganyang mga gawain. Tingnan natin kung makakatulong yan sa mga susunod na mga petitions ni Kaufman sa ICC, mga kababayan. Kasi ito'y pagpapakita na talagang malakas ang impluensya ng mga Duterte sa iba-ibang agencies ng gobyerno, lalo na po sa Senado. Kaya ito, sari-sari yung reactions ng mga netizens. Ang duduwag din pala, sabi ni Christy, si John Rivero, let's see if BAM will affix his signature. Sabi ni Leo Docot, nung kasikatan ng EJK, tuwang-tuwa kayo. Ngayon, nag-iiyakan na kayo. Sabi ni Jimmy Garudo, now you know how important due process is. Di ba? Walang kumampi. Sabi ni Joel Golfo, due process, kailan nyo pa nalaman na meron palang ganyan? Pag sa kanila, kailangan due process. Di ba? Yung ICC case, mga kababayan, na dinidinig, yun na mismo yung due process. Ang gusto nila dito sa Pilipinas, ang due process, bakit binigay niyo yung due process sa mga victims ng AJK?
Di ba hindi? Hindi ninyo. Walang due process during the time of Digong. Basta kill lang, tukhang, EJK. Ngayon, kilala na ninyo, tama itong mga reactions, na sumisigaw kayo ng due process. Di ba? Kaya walang maniwala sa inyo. Sabi dito, nanonood lang kami sinong pinakamagaling maging katandem ni Sara for BP sa 2028. Make us proud and you will have a yes to us. Sabi ni Maita Munoz Aquino, walang delikadesa si Bato, Ingo, kasama pa talaga sila sa authors. Pang sarili lang, mga kababayan. Florito Ngobok, into those self-interest. Yung sinabi mga kababayan ni Mel Santa Maria, yan o. Hindi na talaga kailangan dumaan ng local court implementation of ICC warrant. Sayang lang sa oras. Ayon nga sa Republic Act 9851, kung meron nang dumidinig sa isang international court, pwede nang ipaubaya ng Pilipinas. And that is an option ng ating gobyerno, sabi ni Dean Mel Santa Maria. Kaya itong mga sinasabi nila, talagang tama, pang sarili, mga kababayan. O ngayon, ito yung update sa ICC tungkol doon sa statement ni Digong na hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. Yan o, sabi dito, ICC's statement on former President Rodrigo Duterte's letter waiving his appearance at the confirmation of charges hearing. It is just a request from the defense for now. It will be for the ICC judges to decide on it at this stage, sabi po ng ICC. Yan kasi mga kababayan, yung unang balita, Duterte refuses to recognize ICC jurisdiction to skip confirmation of charges hearing. Pwede niyang i-skip po. I-waive niya yung right niya, di okay. Pero tuloy ang kaso. Ngayon, si Laila de Lima, may statement na pinalabas tungkol dito na naging paayag ni Kaufman sa sulat ni Digong. Pala, yan o. Basahin natin. Sabi ni Laila de Lima, Duterte's waiver in declaration is proof that he is of sound mind. Its legal effect is based on the premise that he understood the statement so as to affix his signature to it. It is evidence against Kaufman's own argument that the Duterte is not fit to stand trial because he is supposedly unable to give instruction for his defense. The statement is clear evidence that Duterte is able to defend himself. Pumirma nga doon sa kanyang sulat, malinaw yung pirma. Tapos naintindihan niya yung si Kaufman noon ang gumawa. So ibig sabihin, naintindihan niya. So fit, sabi ni Laila de Lima, booking na naman po yung palusot. The statement is meant to serve both as propaganda and legal strategy. It is propaganda as it projects a defiant Duterte, but at the same time appeals to the emotion by saying he already expects to die inside prison. It is a legal strategy because Duterte's appearance will not serve any positive purpose but might endanger his defense in case Kaufman is not able to control him before the ICC judges, as Duterte is famous for his outbursts in whatever venue regardless of the solemnity of the occasion. Duterte's non-appearance is Kaufman's preemptive damage control because his client is unpredictable even in formal proceedings like the Senate in the House hearings. This is more than benefit of Kaufman than an authentic show of defiance. Ginawa niya man lang yon, pinapirmahan ni Kaufman kay Digong. Siyempre siya yung abogado para hindi mapasubo si Digong. Kasi pag si Digong, sabi nga, pumarap doon sa confirmation hearing, malamang magyabang, aminin agad. Tulad ng kanyang pagyabang sa Senado at saka sa Congress hearing, mga kababayan, inamin agad. Tapos agad po, nakuha yung kanyang testimony under oath. Ito na ngayon yung ginagamit ng ICC siguro. Nahulog sa patibong mga kababayan siya, no? Si Digong ng kayabangan niya sa Congress. Sabi ni Laila de Lima, the statement was obviously not prepared by Duterte. Duterte does not speak in such controlled manner. Duterte would have boasted that he implemented the drug war to save his country rather than deny that any state-sponsored mass execution ever happened. Duterte never denied the substance of his drug war. He always boasted about killing and ordering the killing of drug war victims.
His own past statements and admission are the very evidence of his guilt of the crimes against humanity he is charged with. For him to say now that he did not order killings is an act of outright contempt for all Filipinos who lived through the nightmare of his drug war. The statement reveals that up to now, he cannot accept the human beings are subject to accountability for their actions, that the ICC is real, that there is such a higher power and authority that can put him on trial and hold him to account. That is why he says the ICC kidnapped him and has no authority over him. For him, nothing and no one is above him. Because of this, other than defiance and denial, the statement only reveals Duterte's pathological mindset. He still thinks, even when already in prison, that he is not beholden to any law or morality other than his own. Correct, mga kababayan. Walang remorse si Digo. Gumamit siya ng kasinungalingan sa pamamagitan ng mga pahayag through his lawyer. Nagdi-deny na hindi niya pinag-utos yung killings. Malinaw po sa mga recorded videos. Kill. Inamin niya doon mismo sa congressional hearing sa Quadcom. Diba po? Inuro pa niya si Bato. Malinaw po. Prangkahan tayo. Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan na sila dyan, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa SCO. Malutong na malutong. May I interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Opo niyan si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Tama si Laila de Lima. Kaya ginawa ito ni Kaufman, sulat na ganoon, malalabis, old and frail, hindi na kaya, pwede na siyang mamatay in prison, appealing to the emotion. Pero walang remorse, mga kababayan, at saka ginawa ito kasi kung kaharap sa confirmation hearing si Digong, aamin. Pag umamin si Digong, di tapos na. Terminated na yung trial, conviction na kay Digong kasi umamin, di ba? Damay lahat, pati si Bato de la Rosa, si Bungo, malamang pati si Sara, di ba? Sinapangalanan si Sara, nakalista daw, sabi ni Sara mismo, kasama siya sa list, maubos sila, mga kababayan. Kaya, ito yung strategy ni Kaufman. Ayaw niyang paharapin, nagdadrama, kasi siguradong magyayabang si Digong at aamin. Pag umamin, di tapos na yung asunto, wala nang trabaho si Kaufman. Paano na yung kanyang 150,000 million daw per month na attorney's fee? Terminated na, mga kababayan. Sayang man. Kailangan humaba ang panahon pa mga 8 to 10 years. Di ba, mga kababayan? Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God Fairmax bless. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online.
I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.